Inumin mo yan. Isabella Baca, sakaling gumana naman ang bawag mong sinapupunan. Isang mangkok ng mapait na gamot ang marahas na inilapag ng kanyang biyanang si Dolores sa hapagkainan, sa harap ng buong pamilya. Tiniis ni Isabella ang pait at ang mapanghusgang tingin ng lahat, habang ang asawa niyang si Adrian na nakayuko lang sa tabi niya ay nanatiling tahimik. Pilit nitong itinatago ang katotohanang siya ang may lihim na operasyon at hindi makakapag-anak kailanman. Ang hapagkainan ng pamilya Castillo ay napuno ng nakabibinging katahimikan pagkatapos ng marahas na salita ni Dolores. Ang mangkok na naglalaman ng maitim, mausok, at napakabangis na amoy ng likido ay parang isang lason na naghihintay na pumatay sa kung anong natitirang dignidad ni Isabella. Tumingin si Isabella kay Adrian, ang lalaking ito na pinili niyang mahalin at pagsilbihan sa loob ng 3 taon, ay hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Sa halip, abala ito sa pag-ikot ng tinidor sa kanyang plato, na parang mas mahalaga pa ang karne ng baboy sa hapunan kaysa sa karangalan ng sariling asawa na unti-unting winawasak sa harap niya. Bakit ka nakatitig sa asawa mo, Isabella? Mariing dagdag ni Dolores, habang marhang hinahaplos ang kanyang mamahaling kwintas na ginto, isang bagong bili na alahas mula sa kinita ng kumpanya ni Adrian. Huwag mong sisihin si Adrian sa kawalan mo ng kwenta. 3 taon na kayong kasal, pero tuyo pa rin ang iyong sinapupunan. Isang malaking kahihiyan sa pamilya Castillo na walang tagapagmana ang aking natatanging anak. Kung hindi ka pa magdadalang tao bago matapos ang taong ito, baka kailangan na nating pag-isipan ang posisyon mo sa bahay na ito. Suminghal si Marisa, ang hipag ni Isabella na nakaupo sa tapat niya, habang naglalagay ng mamahaling ulam sa kanyang plato. Tama si Mama. Isabella, kung ako sa'yo, iinumin ko na yan ng walang reklamo. Baka nga naman makatulong yung herbal na galing pa sa sikat na albularyo sa probinsya. Napakaswerte mo na nga na hindi ka pa pinalalayas ni Adrian, kahit wala kang pakinabang sa bahay na ito. Alam mo namang sikat na ang kumpanya ni Adrian ngayon. Maraming magagandang babae mula sa mga kilalang pamilya ang gustong pumalit sa pwesto mo. Sari-sari ang emosyong gumuhit sa dibdib ni Isabella. Ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang muha. Tumingin siya sa kanyang mga palad na may kaunting magagaspang na bahagi, bunga ng paglilinis ng bahay at pagtulong sa mga gawaing kumpanya ni Adrian nang walang katulong. Naalala niya ang 2 taon na ang nakakaraan nang ang Castillo Enterprise ay nasa gilid ng bangkarot dahil sa maling desisyon ni Adrian sa kanilang unang malaking proyekto. Noong mga panahong iyon, iyak ng iyak si Adrian sa kanyang tabi. Natatakot na bumalik sa kahirapan. Siya ang lihim na nagbenta ng natitirang alaala ng kanyang namayapang ina, isang napakahalagang kuwintas na gawa sa Pinong Perlas ng Palawan, para lamang pundohan ang nalulubog na kumpanya ng asawa. Hindi lang iyon. Siya ang nagpuyat para ayusin ang mga proposal na tinanggihan ng mga bangko. Binago ang bawat salita upang maging kaakit-akit sa mga mamumuhunan. At siya rin ang gumamit ng kanyang mga lihim na koneksyon sa pamamagitan ng mga tauhan ng kanyang lolo upang isalba si Adrian ng walang hinihinhing kapalit. Lahat ng iyon ay ginawa niya sa ilalim ng pangalang Isabella Santos, isang mahirap na ulila na pinalaki ng kanyang lola sa probinsya. Walang nakakaalam sa pamilyang ito na sa likod ng pangalang iyon ay ang nag-iisang tagapagmana ng Monteverde Holdings, ang pinakamalaking konglomerate sa bansa. Pinili niyang mamuhay ng simple dahil sa huling bilin ng kanyang lolo, si Don Tomas. Bago ito namatay, hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabi, Isabella, ang yaman ng ating pamilya ay madalas na nagiging hadlang para makita mo ang tunay na puso ng tao. Mabuhay ka ng simple sa loob ng 3 taon. Kung makatagpo ka ng lalaking mamahalin ka sa kabila ng iyong kahirapan, ibigay mo sa kanya ang iyong buong puso.
Ngunit kung mapatunayan mong ang kanyang pag-ibig ay pansarili lamang, bumalik ka at kunin ang iyong nararapat na trono. Adrian, mahinang tawag ni Isabela sa kanyang asawa, umaasang may kaunting konsensya pa itong natitira sa kabila ng yaman na tinatamasa nito ngayon. Hindi ba't nagpatingin na tayo sa doktor noong nakaraang taon? Sabi ng doktor, wala akong anumang problema at malusog ang aking katawan. Isabela, sapat na. Puto ni Adrian. Sabay lagay ng baso sa lamesa nang may puwersa na halos ikabasag nito. Sa wakas ay tumingin siya kay Isabela. Ngunit walang pagmamahal o pag-unawa sa kanyang mga mata, kundi inis at matinding kahihiyan. Huwag mo nang talakayin ang bagay na yon dito sa harap ni na mama. Inumin mo na lang kung anong ibinibigay sa'yo. Para naman ito sa kabutihan nating dalawa. Huwag kang gumagawa ng mga dahilan para pagtakpan ang sarili mong kakulangan. Ang malamig at mapang-aping tugon ni Adrian ay parang isang saksak sa puso ni Isabela. Napakabigat ang kanyang dibdib. Ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pot at panlulumo sa kawalang hiyaan ng asawa. Alam ni Isabela ang katotohanan. Alam niyang bago pa sila ikasal, si Adrian ay sumailalim na sa isang operasyon ng vasectomy dahil sa isang komplikadong kondisyon sa kalusugan, na naging dahilan upang hindi na ito magkaroon ng anak kailanman. Ngunit pinili ni Adrian na manahimik. Pinili nitong hayaan ang kanyang pamilya na saktan, laitin, at tawaging baog si Isabela para lamang maprotektahan ang kanyang sariling ego bilang isang lalaki sa lipunan. Bago pa man makasagot si Isabela, biglang tumunog ang telepono ni Adrian. Kinuha ito ng asawa at agad na nagbago ang anyo nito mula sa pagkainis. Naging puno ng galak at labis na paggalang ang mukha nito na parang isang tuta na nakakita ng kanyang amo. Hello, Oho. Attorney Marcelo Oho, galing sa Monteverde Holdings. Lumaki ang mga mata ni Adrian habang nakikinig sa kabilang linya. Halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Talaga pong aprobado na ang aming proposal para sa bagong proyekto sa Bonifacio Global City. Napakalaking balita nito. Maraming salamat po, Oho. Aasahan ko po ang kontrata bukas na bukas din. Ibinaba ni Adrian ang telepono at halos mapatalon sa tuwa. Nakalimutan ang tensyon sa lamesa. Mama Risa, aprobado na ang proyekto natin sa Monteverde Holdings. Ito na ang pinakamalaking kontrata na makukuha ng Castillo Enterprise. Magiging isa na tayo sa mga pinakasikat na kumpanya sa Manila. Diyos ko, salamat. Bulalas ni Dolores. Sabay krus ng kanyang dibdib at tumingin sa kisame na parang nagpapasalamat sa langit. Sabi ko na nga ba, anak? Noong lumayo ka sa mga negatibong enerhiya sa bahay na ito at nag-focus sa negosyo, dumating ang swerte mo. Mukhang tama nga na bawasan mo ang oras mo sa tabi ng asawa mong walang dalang swerte. Isang sumpa talaga ang pagkakaroon ng baog na asawa. Tumingin si Adrian kay Isabela. May kasamang matinding panunuya at kayabangan sa kanyang boses. Nakikita mo ba? Isabela, ito ang tunay na tagumpay. Habang ikaw ay abala sa mga walang kabuluhang bagay dito sa bahay, ako ang nagdadala ng karangalan sa pamilyang ito. Kaya huwag mo akong bibigyan ng problema sa mga usaping pampamilya. Sundin mo na lang si Mama kung gusto mong manatili sa bahay na ito. Tumayan si Isabela mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Walang bahid ng takot o panghihina na karaniwang ipinapakita niya upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya Castillo. Hinawakan niya ang mangkok ng mapait na gamot. Ang usok nito ay umaalingasaw sa kanyang mukha. Saan mo dadalhin yan, Isabela? Tanong ni Dolores. Nakataas ang kilay at naghihintay na inumin niya ito sa kusina. Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, naglakad siya patungo sa bintana ng silid kainan, kung saan nakalagay ang isang malaking pasong, may mamahaling halaman na binili ni Dolores para magmukhang elegante ang bahay. Sa harap ng gulat na mga mata ng kanyang biyenan at ng buong pamilya, marahang itinapon ni Isabela
ang maitim na likido sa lupa ng paso. Isabela, anong kapangahasan ito? Sigaw ni Dolores. Tumayo at itinuro ang kanyang daliri sa manugang. Bastos kang bata, kaibinili ko yan ng libu-libong piso para sa kalusugan mo. Tapos itatapon mo lang sa paborito kong halaman. Humarap si Isabela sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang lamig at otoridad na hindi pa nila nakikita kailanman sa loob ng 3 taon. Hindi ko kailangan ng gamot na gawa sa kasinungalingan, Mama. Kung may dapat uminom niyan upang magising sa katotohanan, baka ang anak ninyo. Anong sabi mo? Galit na sigaw ni Adrian. Akmang lalapit kay Isabela upang hawakan ito sa braso. Ngunit bago pa man makahakbang si Adrian, tinalikuran na sila ni Isabela at naglakad paakyat sa ikalawang palapag nang may mabibigat at determinadong hakbang. Iniwan ang pamilya Castillo na nanginginig sa galit at pagkabigla sa biglaang pagbabago ng kanyang ugali. Nang sumapit ang hating gabi, nakaupo si Isabela sa madilim na sulok ng kanyang silid. Ang bahay ay tahimik na, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ng Manila ay nagniningning sa malayo na parang mga hiyas sa isang korona na naghihintay sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang telpono na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit sa pinakailalim ng cabinet. Pagkabukas niya nito, agad na may tumawag. Isang pribadong numero na tanging iisang tao lang ang nakakaalam. Sinagot niya ito ng walang pag-aalinlangan. Hello? Magandang gabi, Senyorita Isabela. Mariin at magalang na boses ng isang matandang lalaki ang narinig sa kabilang linya. Si Attorney Marcelo, ang tapat na abogado ng kanyang namayapang lolo. 90 araw na lang ang natitira bago matapos ang 3 taon na nakasaad sa dihabing testamento ng inyong lolo. Handa na ba ang lahat para sa inyong pagbabalik? Huminga ng malalim si Isabela. Tumingin siya sa pintuan ng silid-tulugan, kung saan naroon ang cabinet na naglalaman ng mga dokumento ni Adrian. Alam niyang, sa loob ng mga susunod na araw, kailangan niyang makuha ang mga ebidensya ng panloloko ng asawa upang tapusin ang kabanatang ito nang walang anumang pagsisisi o pag-aalinlangan. Handa na ako, Attorney Marcelo. Malamig na sagot ni Isabela. Ihanda mo na ang anunsyo para sa bagong chairwoman ng Monteverde Holdings. Ngunit bago iyon, sisiguraduhin kong mararanasan ng pamilya Castillo ang bawat pait na ipinalasap nila sa akin ng paulit-ulit. Masusunod po, Chairwoman. Sagot ng abogado bago natapos ang tawag. Inilagay ni Isabela ang telepono sa kanyang mesa at tumingin sa salamin. Ang mahiyain, takot, at sunod-sunuran na Isabela Santos ay wala na. Ngayon, ang tunay na tagapagmana ng pinakamalaking imperyo sa Pilipinas ay gising na at handa ng bawiin ang kanyang karangalan. Ang tunog ng susi na marahang lumalagutok sa loob ng kandado sa gitna ng gabi ay sapat na para magising ang ulirat ni Isabela. Kinaumagahan, hindi pa man tuluyan sumisikat ang araw, ay narinig na ni Isabela ang pamilyar na boses ng kanyang binan mula sa kusina. Sa bawat yabag ni Dolores, tila may kasunod itong sermon na handang ibagsak sa kanyang balikat sa harap ng sinumang makakarinig. Isabela, bakit hanggang ngayon ay hindi pa malinis ang sahig sa sala, singhal ni Dolores habang naglalakad pabalik-balik sa malawak na espasyo. Hawak ang isang baso ng tsaa, at ang almusal, napakabagal mo talagang kumilos. Wala ka nang maipagmalaking anak kay Adrian. Tamad ka pa sa mga gawaing bahay. Sumang-ayon naman si Marissa na kasalukuyang nakaupo sa sopa habang nagpapakintab ng kanyang mga kuko. Totoo yan, Mama. Kung ganyan lang din naman ang asawa ko. Matagal ko na siyang pinalitan ng mas may pakinabang na yung kasosyo na si Adrian sa mga malalaking proyekto ng Monteverde Holdings. Hindi na bagay sa kanya ang isang asawang walang ibang alam
kundi magmukhang katulong. Tiniis ni Isabela ang bawat salitang parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Marahan siyang yumuko at nagpatuloy sa pagpupunas ng mga muebles ng walang kibo. Alam niyang ang bawat pagtitiis na ito ay may katapusan at ang 70 araw na natitira ay mabilis na lilipas. Nang sumapit ang gabi, naghanda si Isabela ng isang tasa ng mainit na kape. Naglakad siya patungo sa opisina ni Adrian sa loob ng kanilang bahay upang iabot ito. Ngunit bago pa man niya maitulak ng tuluyan ang pinto, narinig niya ang mabilis na kalansing ng mga susi sa loob. Sa pamamagitan ng maliit na uwang ng pinto, nakita niya si Adrian na balisa. Nagmamadali nitong isinilid ang isang makapal na kulay, asul na folder sa loob ng maliit na vault na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Pagkatapos i-lock ang vault, mabilis na isinuot ni Adrian ang maliit na pilak na susi sa isang kuwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Nagkunwari si Isabela na walang nakita at kumatok bago pumasok. Adrian, tinalhan kita ng kape. Gulat na napalingon si Adrian. Ang kanyang mukha ay halatang namumutla sa takot. Mabilis ning inayos ang kwelyo ng kanyang polo upang itago ang kuwintas. Bakit ba hindi ka kumatok bago pumasok? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang basta-basta papasok sa opisina ko nang walang paalam? Galit na buliw nito habang pilit na inaayos ang mga papel sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling kahoy, isang lamesa na binili gamit ang pirang ibinigay ni Isabela noong nakaraang taon. Kumatok ako, Adrian. Baka hindi mo lang narinig dahil abala ka. Mahinahong sagot ni Isabela habang inilalapag ang kape sa ibabaw ng lamesa. Bago pa man makasagot si Adrian, biglang sumigaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, mabilis itong kinuha ni Adrian. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi ng kanyang siko ang gilid ng kwintas na maluwag pala ang lock. Walang ingay na nalaglag ang maliit na pilak na susi sa ilalim ng makapal na alpombra sa ilalim ng mesa. Oho, Ma'am Vanessa, oho. Sandali lang po. Nagmamadaling sagot ni Adrian habang naglalakad palabas ng opisina patungo sa balkonahe upang sagutin ang tawag ng pribado. Naiwang mag-isa si Isabela sa loob ng silid. Agad na lumapit ang kanyang paningin sa ilalim ng mesa. Naroon ang maliit na pilak na susi. Mabilis siyang lumuhod at mula sa kanyang bulsa ay kinuha ang isang maliit na piraso ng malambot na clay na kinuha niya kanina sa mga laruan ng anak ni Marissa. Mabilis niyang ibinaon ang susi sa clay upang makuha ang eksaktong hugis nito sa magkabilang gilid. Bago mabilis na ibinalik ang susi sa eksaktong puwesto nito sa ilalim ng alpombra upang hindi ito paghinalaan ni Adrian kapag hinanap niya ito. Pagdating ng hating gabi, humiga si Isabela sa tabi ni Adrian sa kanilang kama. Malamig ang distansya sa pagitan nilang dalawa, na parang may hindi nakikitang pader na humahati sa kanila. Adrian, mahinang tawag ni Isabela habang nakatingin sa kisame. Kailan natin balak bumalik sa doktor para sa susunod nating health check-up? Sabi ng doktor sa huling konsultasyon. Kailangan nating dalawa na magkasamang magpasuri muli. Huminga ng malalim si Adrian na puno ng inis. Isabela, gabi na. Huwag mo akong simulan sa mga walang kwentang bagay na yan. Pagod ako sa trabaho. At isa pa, alam naman nating dalawa kung sino ang may problema. Kaya huwag mo nang pilitin na idamay ako. Bahagya siyang lumingon at tuluyang tinalikuran si Isabela upang matulog. Sa kadiliman ng silid, marahang hinawakan ni Isabela ang kanyang leeg. Wala doon ang kwintas na may perlas ng kanyang ina. Ang kwintas na kanyang isinakripisyo upang may magamit na pondo si Adrian nung nagsisimula pa lang ito. Ang sakripisyong iyon ay tinumbasan lamang ng kasinungalingan at kawalan ng utang na loob. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Biglang umilaw ang screen ng teleponyo ni Adrian na nasa ibabaw ng side table. Dahil nakatali ang teleponyo sa kanyang notification,
lumitaw ang isang mensahe sa lock screen na sapat na para basahin ni Isabela sa dilim. Vanessa Ramos, naghihintay ako sa'yo sa dati nating tagpuan. Tumingin si Isabela sa natutulog na asawa at sa pagkakataong ito, wala nang natitirang kahit na anong sakit sa kanyang puso. Ang mayroon na lamang ay ang malamig at matigas na desisyon na bawiin ang lahat ng kanyang ibinigay. Bawat yabag sa makintab na sahig ng Castillo Enterprise ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Isabela. Hawak ang isang lunchbox na naglalaman ng paboritong adobo ni Adrian. Naglakad siya patungo sa opisina ng kanyang asawa. Alam niyang ito ang pinakamagandang pagkakataon kasalukuyang nasa isang mahabang pagpupulong si Adrian kasama ang mga board member. At ang kanyang sekretarya ay bumaba upang bumili ng sarili nitong tanghalian. Pumasok si Isabela sa loob ng opisina. Isinara niya ang pinto ng walang ingay. Ang silid ay amoy mamahaling pabango at tabako, isang kapaligiran na malayo sa simpleng pamumuhay na ipinakita niya kay Adrian sa nakalipas na 3 taon. Hindi siya nagsayang ng oras. Agad siyang lumuhod sa ilalim ng lamesa kung saan nakatago ang maliit na vault. Inilabas niya ang bagong gawang susi na kanyang ipinaduplicate gamit ang hulma ng clay kahapon. Nang pumasok ang susi sa kandado, nakaramdam si Isabela ng matinding takot. Paano kung hindi ito gumana? Paano kung masira ang kandado sa loob? Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay habang dahan-dahang pinipihit ang susi. Isang mahinang tunog ng mekanismo ang narinig niya. Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob, bukod sa ilang mga dokumento ng kumpanya at pera, ay nakapatong ang makapal at kulay asul na folder na may tatak ng kilalang ospital ang St. Luke's Medical Center. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela nang kunin niya ito. Binuksan niya ang folder. Ang unang pahina ay naglalaman ng pangalan ng kanyang asawa, Adrian Castillo. Sa ibaba nito, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang nagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Surgical procedure, bilateral vasectomy. Ang petsa ng operasyon ay ginawa 4 na taon na ang nakakaraan bago pa man sila nagkakilala at nagpakasal. Ngunit hindi lang yon. Sa likod ng orihinal na dokumento, nakakita si Isabela ng isa pang papel. Isa itong peking resulta ng lab test na may pangalan niya, Isabela Santos. Nakasaad dito na siya ay may seryosong kondisyon sa matris na nagiging dahilan ng kanyang permanenteng pagkabaog. Ang papel na ito ay may lagda ng isang pribadong doktor na madalas irekomenda ni Dolores sa kanya. Napaupo si Isabela sa malamig na sahig sa ilalim ng mesa. Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal na nag-iwan ng matinding hapdi sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang bawat lait, bawat pambabastos, at bawat iyak sa gabi dahil sa paniniwalang siya ang nagkukulang bilang asawa. Tiniis niya ang mapapait na herbal na gamot na pilit na ipinapainom sa kanya ni Dolores, habang si Adrian ay nakatayo lang sa tabi at nanonood na parang walang alam. At sa lahat ng oras na yon, alam ni Adrian ang totoo. Alam ng kanyang asawa na siya ang baog. Ngunit pinili nitong isakripisyo ang dangan ni Isabela upang hindi masira ang sarili nitong imahe at pagkalalaki sa harap ng kanyang pamilya at lipunan. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mata ni Isabela. Direkta itong bumagsak sa ibabaw ng pekeng dokumento na nagdulot ng basang bilog na nagpalabo sa salitang baog na nakasulat doon. Ang luhang iyon ay hindi dahil sa panghihina, kundi ang huling patak ng pagmamahal na mayroon siya para kay Adrian. Ang dating mapagpatawad na asawa ay tuluyan ng pinalitan ng isang babaeng puno ng determinasyon. Biglang narinig ni Isabela ang mahihinang yabag ng tahong sa labas ng koridor. Papalapit ito sa pinto ng opisina. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib.
Ang sekretarya ni Adrian ay pabalik na. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay. Inilabas niya ang kanyang personal na telepono. Mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng orihinal na medical na record ni Adrian at ang peking sertipiko na ginamit laban sa kanya. Nang matapos, maingat niyang ibinalik ang folder sa loob ng vault. Isinara ang pinto nito at inilok muli gamit ang duplicate na susi. Tumayo siya. Inayos ang kanyang damit at hinarap ang pinto bago pa man ito bumukas. Bumukas ang pinto. Pumasok ang sekretarya ni Adrian. Hawak ang isang plastic bag ng pagkain. Nagulat ito nang makita si Isabela sa loob. Ma'am Isabela, kayo po pala? Wala po rito si Sir Adrian. Nasa meeting pa po. Alam ko, mahinahong sagot ni Isabela. Pinipilig ang kanyang boses upang magmukhang natural habang inilalagay ang lunchbox sa ibabaw ng lamesa. Dinalhan ko lang siya ng tanghalian. Pakisabi na lang na dumaan ako. Sige po, ma'am, sagot ng sekretarya nang may magalang, ngunit may kaunting pangingilag na tingin. Mabilis na naglakad palabas si Isabela. Habang pababa ng elevator, agad niyang in-upload ang mga litrato ng mga dokumento sa isang lihim at napakaligtas na cloud storage ng Monteverde Holdings. Ngayon, ang ebidensya ay ligtas na at hindi na kailanman mabubura ni Adrian. Pagkalabas niya ng gusali, naglakad si Isabela patungo sa isang malapit na parke. Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng lilim ng puno. Bagamat may hawak na siyang matibay na ebidensya, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para ilangtad ang lahat. Kailangan niyang maging matalino. Ang pananalapi ng Castillo Enterprise ay unti-unti nang umaasa sa suporta ng mga subsidiary ng Monteverde. Kung ibubunyag niya ang katotohanan na yon, madali silang makakatakas sa pamamagitan ng pagdadahilan ng hindi pagkakaunawaan. Kailangan niyang patayin ang kanilang pag-asa sa oras na sa tingin nila ay nakuha na nila ang lahat ng kanilang pinang-arap. Nang hapong iyon, bumalik si Isabela sa opisina ni Adrian upang sunduin ito para sabay silang umuwi, tulad ng ginagawa niya araw-araw. Pagpasok niya, naksenya si Adrian na nakaupo sa kanyang upuan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang magandang babae na may suot na mamahaling pulang, damit ang nakatayo sa tabi ng kanyang lamesa. May hawak itong mga dokumento at may malawak na ngiti sa kanyang mga labi na tila ba pagmamay-ari niya ang buong silid. Si Vanessa Ramos, ang sikat na Marketing at Communications Director ng Castillo Enterprise na bagong pasok sa kumpanya. Adrian, narito na ang pirma na kailangan natin para sa Monteverde proposal, malambing na sabi ni Vanessa. Bago na palingon kay Isabela, nakakapasok pa lang. Bahagyang nagbago ang kanyang tingin. May halong panghahamak, ngunit mabilis din itong napalitan ng plastic na niti. Tumingin si Adrian kay Isabela nang may pagkayamot. Isabela, bakit ka ba nandito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo akong guguluhin kapag abala ako sa trabaho? Yumuko si Isabela, na kunwaring natatakot, at muling nagsuot ng maskara ng isang sunod-sunura na asawa. Pasensya na, Adrian. Gusto ko lang, sanang sabay na tayong umuwi. Huwag mo akong unahin na yon. Marami pa kaming gagawin. Mapangmaliit na sagot ni Adrian, bago itinuro si Vanessa gamit ang kanyang kamay. Nga pala, ito si Vanessa Ramos. Siya ang bago nating Communications Director. Siya ang makakatulong sa kumpanya natin para makuha ang malaking kontrata mula sa Monteverde Holdings na magpapabago sa buhay ng pamilya natin. Kaya huwag kang gagawa ng anumang eksena na makakasira sa imahe ng kumpanya. Tumingin si Vanessa kay Isabela mula ulo hanggang paa, na parang tinitingnan ang isang basahan. Magandang hapon po, Ma'am Isabela. Huwag kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa asawa ninyo dito sa opisina. Sigurado po akong magiging malaking tulong ako kay Adrian. Tiningnan sila ni Isabela. Ang kanilang malalapit na distansya, ang mapanghusgang tingin ni Vanessa,
At ang malamig na pakikitungo ng sarili niyang asawa ay sapat na para sabihin sa kanya ang buong kwento na hindi pa nila binibigkas. Ngunit pinanatili ni Isabela ang kanyang ulo na nakatumo. Pinipigilan ang isang malamig na ngiti na gustong sumungaw sa kanyang mga labi. "Salamat, Vanessa," mahinang sagot ni Isabela. "Ipinapaubaya ko muna sa iyo si Adrian." Sa likod ng kanyang mapagpanggap na muka, alam ni Isabela na ang bawat hakbang ni Adrian at Vanessa ay patungo na sa isang malalim na bangin, na siya mismo ang naganda para sa kanila. Kailan mo babalak palayasin ang mahirap na babaeng yan? Ang manunuya at malanding tawa ni Vanessa Ramos ay mariing umalingaw-angaw sa earphone na nakasaksak sa tainga ni Isabela. Nakatitig si Isabela sa labas ng bintana ng taxi habang bumubuhos ang malakas na ulan sa Bonifacio Global City. Hawak niya ang kanyang telepono, nakikinig sa audio feed mula sa maliit na listening device na palihim nang inilagay sa ilalim ng upuan ng kotse ni Adrian kahapon, habang nakukunwari siyang naglilinis ng sasakyan nito. Bago dumating ang gabing ito, sa hapagkainan ng pamilya Castillo, naramdaman na ni Isabela ang unti-unting pagbiga sa kanyang pasensya. Inihanda niya ang hapunan tulad ng dati. Ngunit tanging pangaalipusta lamang ang kanyang natanggap mula sa kanyang binan at hipag. "Tingnan mo si Vanessa." "Adrian," masiglang pahayag ni Dolores habang naglalagay ng pagkain sa plato ng anak. Napakatalino, napaka-elegante. Siya ang tipo ng babae na dapat mong kasama sa mga business meeting. Hindi tulad ng asawa mo na walang ibang alam, kundi magluto at maglinis. Isang malaking swerte si Vanessa sa kumpanya natin. Si Marisa ay sumabat pa habang nakangiti ng mapang-asar. "Totoo, Mama. Balita ko nga. Si Vanessa pa mismo ang nag-ayos ng pakikipagtagpo ni Adrian sa mga kinatawan ng Monteverde Holdings. Si Isabela, baka kahit pangalan ng presidente ng Monteverde, hindi niyan mabigkas ng tama." Si Adrian ay hindi man lang nag-atubili na ipagtanggol si Isabela. Sa halip, tumango pa ito habang nakatingin sa kanyang asawa nang may paghamak. Huwag niya na siyang ihambing kay Vanessa. Magkaibang antas nila. "Isabela, mag-ayos ka sa susunod na mga araw. May mga dokumento akong ibibigay sa iyo na kailangan mong pirmahan para sa proteksyon ng kumpanya." Matapos ang hapunang iyon, nagkunwari si Isabela na sumasakit ang ulo at maagang nagpahinga sa kanilang silid. Ngunit pagkaalis ni Adrian gamit ang kotse nito, agad na sumunod si Isabela gamit ang isang taxi. Sinundan niya ang GPS tracker ng sasakyan ng asawa hanggang sa marating ang isang mamahaling condominium tower sa BGC mula sa tapat ng kalsada. Sa ilalim ng maliit na payong habang binabasa ng malamig na ulan ang kanyang mga paa, nakita niya ang kotse ni Adrian na pumarada sa lobby. Bumaba si Adrian at mabilis na sinalubong si Vanessa na naghihintay doon. Walang pag-aalinlangan na niyakap ni Adrian si Vanessa sa baywang at hinaggan ito ng matagal bago sila magkasamang pumasok sa loob ng elevator ng gusali. Ikinabit muli ni Isabela ang earphone upang pakinggan ang usapan ng dalawa sa loob ng sasakyan bago sila bumaba na na-record ng kanyang inilagay na device. "Huwag kang mainip, Vanessa." Narinig niya ang boses ni Adrian, malamig at puno ng kalkulasyon. "Kailangan ko lang muna siyang papirmahin sa waiver of rights na ipinapagawa ko sa abogado ko. Kapag nilagdaan niya ang kasunduan na wala siyang makukuhang kahit isang piso mula sa Castillo Enterprise kapag naghiwalay kami, tuluyan ko na siyang palalayasin. Hindi ko hahayaang makuha ng mahirap na babaeng yan ang kahit tatiting na bahagi ng tagumpay natin." Humagikik si Vanessa. "Mabuti naman. Siguraduhin mo lang na mabilis yan." "Adrian, gusto ko ng opisyal na maging Mrs. Castillo bago tayo tuluyang humarap sa mga Monteverde." Ibinalik ni Isabela ang telepono sa kanyang bulsa. Tumayo siya roon. Pinabasa ng tumatalsik na tubig ulan habang nakatingin sa itaas ng gusali. Sa direksyon ng unit
kung saan pumasok ang kanyang asawa kasama ang ibang babae. Naalala niya ang bawat gabi na nagpuyat siya para tulungan si Adrian na gumawa ng mga business proposal. Naalala niya ang kanyang mga perlas na isinakripisyo upang hindi mapahiya ang pangalan ng pamilyang Castillo. Ang lahat ng iyon ay itinuturing lamang pala ni Adrian na isang kasangkapan upang makuha ang yaman, bago siya itapon na parang basahan ng walang kahit isang sentimo. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang basang pisingi, pinunasan ang pinaghalong luha at tubig ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya humihikbi. Isang malamig at matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Adrian, bulong niya sa hangin, kasabay ng tunog ng kulog sa kalangitan ng Manila. Ibinigay ko sa iyo ang lahat para maitayo ang kumpanyang yan. At sisiguraduhin kong ako rin ang kukuha ng lahat mula sa iyo. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa basang semento ng bakuran ng pamilya Castillo. Ang lumang maleta ni Isabela, na naglalaman ng kanyang iilang simpleng damit, ay walang awang itinapon mula sa mataas na hagdanan ng veranda at bumagsak ng patpat sa gitna ng putikan. Lumayas ka sa bahay na ito, Isabela. Hindi namin kailangan ng isang magnanakaw at baog na babae sa pamilyang ito. Sigaw ni Dolores mula sa itaas ng veranda, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa likod ni Dolores. Nakatayo si Marissa na may nakakalokong ngiti at si Adrian, ang kanyang asawa, ay nakatayo lang sa balkonahe habang nakapamulsa. Walang pakialam na pinapanood ang pagpapalaya sa kanyang asawa, na parang isang estrangjero na nagtatapon ng basura. Walang luha sa mga mata ni Isabela. Hindi siya sumigaw o nakiusap. Dahan-dahan siyang lumapit sa putikan upang pulutin ang kanyang maleta. Ngunit bago pang man niya ito mahawakan, isang malawak na itim na payong ang sumilong sa kanya mula sa malamig na ulan. Nilingon niya ang kanyang tabi. Naroon si Attorney Gabriel Navarro, ang abogadong kapapasok pa lamang sa kanyang buhay ilang oras ang nakalipas. Si Gabriel ay may hawak na payong. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang nakatingin sa pamilya Castillo. Ngunit nang tumingin ito kay Isabela, ang kanyang boses ay naging malumanay. Huwag mo nang dumiha ang iyong mga kamay, Isabela. Hayaan mo akong kumuha nito. Habang nakaupo sila sa loob ng sasakyan ni Gabriel, tuyo at ligtas mula sa unos sa labas, tumingin si Isabela sa bintana habang tinatahak nila ang madilim na kalsada. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita kaninang hapon sa isang tahimik at lumang cafe sa Binondo. Doon, ipinakilala siya ni Attorney Marcelo kay Gabriel. Senyorita Isabela, ito si Attorney Gabriel Navarro. Mahinhong pakilala ni Marcelo. Siya ang pinagkakatiwalaan kong abogado na dalubhasa sa pagtatanggol sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko sa kasal. Huwag kayong mag-alala. Maaari ninyong sabihin sa kanya ang lahat. Ikinuwento ni Isabela ang kanyang sitwasyon, hindi bilang tagapagmana ng Monteverde, kundi bilang Isabela Santos, isang simpleng babaeng nais lamang makipaghiwalay sa asawang nandaraya at nambubugbog ng kanyang emosyon. Nakinig si Gabriel ng may buong paggalang at walang anumang panghuhusga. Ang kanyang matatalas na mata ay nakatutok sa bawat salita ni Isabela. Nang matapos ang kwento, inilabas ni Gabriel ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag. Isabela, seryosong sabi ni Gabriel habang itinuturo ang mga pirma sa dokumento. May natuklasan ako sa mga lumang record ng Castillo Enterprise. Noong nanganib silang mabankrupt 2 taon na ang nakakaraan, nakatanggap sila ng isang malaking pondo mula sa isang anonymous trust fund. Ang pondo ngayon ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan mo, Isabela Santos. Ibig sabihin, ang perang nagligtas sa kanila ay hindi utang, kundi isang investment. Sa ilalim ng batas,
Nagmamay-ari ka ng 51% ng Castillo Enterprise. Nagulat si Isabela. Bagaman alam niyang ang kanyang lolo ang nag-ayos ng tiwala na iyon para tulungan si Adrian ng lihim. Hindi niya akalaing si Gabriel ay magiging ganito kabilis na matukoy. Ang legal na katotohanan ito. Ibig sabihin, bulong ni Isabela, ibig sabihin, ikaw ang may-ari ng kumpanyang ipinagmamayabang ni Adrian. Nakangiting sagot ni Gabriel, ngunit mabilis ding naging seryoso. Hindi mo kailangang pirmahan ang kanilang waiver of rights. Sa katunayan, maari nating i-freeze ang kanilang mga asset anumang oras kung mapapatunayan nating may pandaraya silang ginagawa sa kumpanya. Bumalik ang ulirat ni Isabela sa kasalukuyan. Nang ihinto ni Gabriel ang sasakyan sa harap ng isang maliit, ngunit malinis na kondominium sa Makati, isang unit na inihanda ni Attorney Marcelo para sa kanya sa ilalim ng ibang pangalan. Tinulungan siya ni Gabriel na iakyat ang kanyang mga gamit hanggang sa tapat ng pintuan. Bago umalis, lumingon si Gabriel at iniabot ang kanyang calling card. Isabela, ligtas ka na rito? Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Karapat-dapat kang tratuhin ng may buong karangalan. Salamat, Gabriel. Taimtim na tugon ni Isabela. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang init ng tunay na pag-aalala mula sa isang lalaki, isang pag-aalala na walang hinihinging kapalit o kondisyon. Nang may saraang pinto, umupo si Isabela sa sofa. Biglang tumunog ang kanyang telpono. Isang mensahe mula kay Vanessa Ramos ang lumitaw sa screen. May kalakip itong larawan ng isang ginto at eleganteng VIP invitation card para sa nalalapit na charity gala ng Monteverde Holdings. Nakasulat sa mensahe, "Salamat sa pagbibigay ng posisyon bilang misis. Castillo sa tabi ni Adrian ngayong gabi. Mas bagay ako sa maranyang okasyong ito kaysa sa isang katulad mong basahan." Tiningnan ni Isabela ang larawan ng imbitasyon na may nakaukit na tatak ng Pamilya Monteverde. Isang mahaba, malamig, at tahimik na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi sa gitna ng madilim na silid. Ang mga pulang marka sa financial report ng Castillo Enterprise ay parang mga bukas na sugat na hindi na kailanman maghihilom sa loob ng isang pribadong opisina ng investigador sa Makati. Tahimik na binabasa ni Isabela ang mga dokumentong nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Ang investigador, na inupahan sa pamamagitan ng tulong ni Attorney Marcelo, ay nag-abot pa sa kanya ng isa pang makapal na folder. Senyorita Isabela, ito na po ang lahat ng transaksyon na hinahanap ninyo. Seryosong pahayag ng investigador. Napatunayan po ng aming pagsisiyasat na si Vanessa Ramos ay gumagawa ng mga ghost marketing agency o mga peking kumpanya ng adbertismo. Ang pondo na inilalaan ng Castillo Enterprise para sa mga peking advertisement na ito ay direktang inililipat sa mga personal na bank account ni Marisa at Dolores Castillo. Lumingin si Isabela sa mga kopya ng bank ledger. Malinaw na nakasulat doon ang milyon-milyong piso na dumaan sa mga account na iyon. Dinamit ni Marisa ang perang ito para bumili ng mga mamahaling branded na bag at alahas upang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan. Habang si Dolores naman ay palihim na gumamit ng pondo upang bayaran ang kanyang malalaking utang sa sugal sa mga kasino sa Maynila. Matapos ang pagpupulong na iyon, nagtungo si Isabela sa pangunahing tanggapan ng isang malaking bangko sa bansa bilang nag-iisang tagapagmana ng Pamilya Monteverde. Hindi naging mahirap para sa kanya na humiling ng isang pribadong pagpupulong sa manager ng bangko. Doon, gamit ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang may-ari ng Monteverde Holdings, hiniling niya ang isang espesyal na pag-audit sa lahat ng utang at pautang ng Castillo Enterprise. Doon ay natuklasan niya ang isa pang nakakagulat na katotohanan. Palihim na ginamit ni Dolores ang mga ari-arian at titulo ng Castillo Enterprise bilang garantiya o collateral
upang makakuha ng napakalaking personal na pautang mula sa bangko. Isang malubhang paglabag sa batas na maaaring magpabagsak sa kumpanya sa isang kisap mata kung malalaman ng mga mamumuhunan. Habang nangyayari ito, sa opisina ng Castillo Enterprise, nagmamadaling pumasok ang pinsan ni Adrian na siyang tumatayong accountant ng kumpanya. Puti ang mukha nito sa takot habang nakaharap kay Adrian. Adrian, may malaking problema tayo. Bulalas nito habang hinihingal. Lahat ng line of credit natin sa mga malalaking bangko ay biglang na-freeze. Hindi tayo makakuha ng pondo at sinasabi ng bangko na may isinasagawang espesyal na investigasyon sa ating mga account. Ngunit si Adrian, na bulag sa kanyang kasalukuyang tagumpay at sa mga bulong ni Vanessa, ay tumawa lamang ng malakas. Huwag kang magpanik. Lumalaki na ang kumpanya natin, kaya natural lang na magkaroon ng system audit ang bangko. Nag-iingat lang sila dahil alam nilang makukuha natin ang kontrata sa Monteverde Holdings bukas ng gabi sa charity gala. Kapag napirmahan na ang kontratang yon, mas malaki pa sa mga utang na yan ang kikitain natin. Kaya manahimik ka muna. Sa kabilang silid, magkasamang napulong sina Adrian at Vanessa. Inilapag ni Vanessa ang isang kasunduan sa pagsasanib ng kumpanya or merger agreement sa isang peking kumpanya na pagmamay-ari niya sa ibang bansa. Upang mabilis na maaprubahan ang kasunduang ito nang hindi nalalaman ng ibang mga board member o ng mga maliliit na shareholder na maaring tumutol. Palihim na pinalsal o pinek ni Adrian ang kanilang mga lagda sa resolution papers. Naniwala si Adrian na kapag naganap ang pagsasanib na ito bago ang pagpirma ng kontrata sa Monteverde, siya ay magiging isa sa mga pinakamayamang bilyonaryo sa bansa at wala nang makakapigil sa kanya. Nang gabing yon, sa kanyang maliit ngunit tahimik na kondominium sa Makati, tinitingnan ni Isabela ang mga dokumentong ipinadala sa kanya ni Attorney Gabriel Navarro. Ang buong file ng peking pirma ni Adrian, ang mga resibo ng embezzlement ni Vanessa at Marissa, at ang iligal na collateral ni Dolores ay kompleto na. Ipinadala na rin ni Gabriel ang lahat ng ito sa National Bureau of Investigation at naghihintay na lamang sila ng kanyang utos para kumilos. Tumingin si Isabela sa isang litrato ng pamilya Castillo na nakuha ng kanyang investigador. Naroon si Adrian, Dolores at Marissa, masayang nagtatawanan sa tapat ng isang bagong sports car na binili gamit ang perang ninakaw sa kumpanya. Hinawakan ni Isabela ang litrato. Tinitigan ng kanilang mga mayayabang na ngiti. Tumawa kayo habang kaya nyo pa? Marahang bulong ni Isabela sa madilim na silid. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Dahil bukas, sisiguraduhin kong wala nang matitirang ngiti sa mga labi ninyo. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, napatitig si Isabela ng ilang sandali bago ito sinagot. Si Dolores. Makinig kang mabuti. Isabela Santos. Ang boses ni Dolores sa kabilang linya ay puno ng yabang at matinding galit. Kung hindi ka makakarating sa Manila Hotel bukas ng gabi para pirmahan ang kasunduan sa paghihiwalay sa harap ng mga importanteng saksi na inihanda namin, ipapaalam ko sa buong komunidad at sa bawat sulok ng social media na isa kang magnanakaw. Isusulat ko na nagnakaw ka sa pamilya Castillo, kaya ka namin pinalayas. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Isang napakatahimik na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging malambot, ngunit may kakaibang kapangyarihan. Pupunta ako, Mama. Sisiguraduhin kong makakarating ako bukas ng gabi sa Manila Hotel. At sisiguraduhin kong matatapos na ang lahat ng usapin sa pagitan natin. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Dolores at agad na ibinaba ang telepono. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, sa direksyon ng Manila Hotel
kung saan gaganapin ang charity gala bukas ng gabi. Ang oras ng pagtutuos ay dumating na, at ang reyna ay handa nang bawiin ang kanyang trono. Ang walang humpay na pagsiklab ng mga flash ng kamera sa pulang alpombre ng Manila Hotel ay sapat na upang ipakita ang tagumpay na inaakala ng pamilya Castillo na hawak na nila sa kanilang mga kamay ngayong gabi. Naglalakap sa pulang alpombre si Adrian na suot ang kanyang mamahaling taksido, habang nakaangkra sa kanyang braso si Vanessa Ramos na nakasuot ng isang emerald green na gown. Sa likod nila, naglalakad si Dolores na tila ba siya ang reyna ng gabi. Kaway ng kaway sa mga mamamahayag na naroon, ang buong hapon nila sa kanilang mansyon ay napuno ng paghahanda para sa marangyang gabing ito. Kapag natapos na ang gabing ito at napirmahan na ang kasunduan kay Isabela, sabi ni Dolores habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas sa harap ng salamin kanina, "Iaanunsyo agad natin ang inyong kasal ni Vanessa. Mas maganda ito para sa imahe ng Castillo Enterprise bago tuluyang makipag-alyansa sa Monteverde Holdings." Masiglang sagot ni Adrian. "Nakausap ko na ang aking abogado. May inihanda kaming kasunduan sa paghihiwalay. Pipilitin kong pirmahan yun ni Isabela bago matapos ang gabi. Hindi siya makakatanggi." Samantala sa kanyang simpleng kondominium sa Makati, tahimik na nakatayo si Isabela sa harap ng salamin. Suot niya ang isang itim na sutlang gown simple. Walang nakasisilaw na alahas. Ngunit may taglay na kakaibang karangalan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang muka ay seryoso ngunit napakapayapa. Walang bakas ng Isabela Santos na takot at laging nakatungo sa harap ng pamilya Castillo. Inabot niya ang maliit na kahon sa kanyang mesa. Sa loob nito ay ang kanyang singsing sa kasal na gawa sa murang pilak. Marahan niya itong tinanggal sa kanyang daliri. Tinitigan ng ilang segundo bago tuluyang inilagay sa loob ng isang maliit na sobreng kulay itim. Inilagay niya ang sobre sa kanyang handbag. Ito na ang huling alaala ng Castillo sa kanyang buhay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Marcelo. "Marcelo," malimig niyang utos, "ipatupad mo na ang utos ko, simula ngayong gabi. Tapusin ang lahat ng kontrata ng mga subsidiary ng Monteverde sa Castillo Enterprise. Walang matitirang kahit isang sentimo para sa kanila." Pagkababa ni Isabela mula sa taxi sa harap ng Manila Hotel, sinalubong siya ni Attorney Gabriel Navarro. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ng abogado nang makita si Isabela na mag-isa. "Isabela?" mahinang tawag ni Gabriel. "Sigurado ka ba na gusto mong pumasok doon ng mag-isa? Ang pamilya Castillo ay handa sa kung anong paninirang puri laban sa iyo ngayong gabi. Mas mabuti kung sasamahan kita sa loob." Muling ngumiti si Isabela, isang ngiting puno ng kumpiyansa. "Huwag kang mag-alala, Gabriel. Handa na ako sa kahit anong balak nila. Mas kailangan ka sa labas. Manatili ka rito kasama ang mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation at Pulisya ng Ekonomiya. Kapag ibinigay ko ang signal, pumasok kayo upang simulan ang pag-aresto." Sa loob ng napakalawak at marangyang ballroom ng Manila Hotel, nagkakatuwaan ang pamilya Castillo habang umiinom ng mamahaling alak. Biglang lumapit ang isa sa mga event coordinator ng Monteverde Holdings kay Adrian. "Sir Adrian Castillo, nais ko lang pong ipaalam na mamaya, ang bagong chairwoman ng Monteverde Holdings ay tatahak sa entablado upang lagdaan ang pinakamalaking kontrata ng donasyon at pamumuhunan. Inirerekomenda namin na manatili kayo sa unahan ng entablado." Halos mapatalon sa tuwa si Adrian sa narinig. "Salamat, narinig mo yan. Maang bagong chairwoman mismo ang lalagda sa kontrata natin. Narito na ang rurok ng ating tagumpay." Sa kaligtasan ng hiyawan at tawanan ng mga tao, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang figura ng babae ang marahang pumasok, si Isabela.
Bagamat simple ang kanyang itim na damit, ang kanyang tindig ay may kakaibang lakas na nakakuha ng pansin ng ilang mga tao sa malapit. Nang makita ni Dolores si Isabela, agad na nagbago ang muka ng matanda. Napuno ito ng matinding puot. Walang pag-aalinlangan na naglakad si Dolores patungo sa kanya. At sa gitna ng ballroom na puno ng mga sikat at mayayamang tao, marahas ning hinablot ang handbag ni Isabela. "Bastos kang babae ka," sigaw ni Dolores na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Dahilan upang lumingon ang lahat ng bisita. "Napakakapal na mukha mo para pumunta rito matapos mo kaming nakawan security bouncer. Huliin niyo ang magnanakaw na ito." Ang bag na hawak niya ay naglalaman ng perang ninakaw niya sa pamilya ko. Isang malakas na sampal ang pumutok at umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan ng Manila Hotel. Ang pisngi ni Isabela ay uminit. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling tuwid at walang anumang bakas ng luha. Si Dolores Castillo ay nakatayo sa kanyang harap, hinihingal sa galit, habang ang kanyang daliri ay nakaturo ng marahas sa mukha ni Isabela. Ang mga mamamahayag na naroon ay mabilis na nag-umpisang kumuha ng mga larawan, at ang mga flash ng kamera ay nagmistulang mga kidlat na nagpapaliwanag sa nagaganap na eksena. "Isabela Santos, napakakapal na mukha mo," sigaw ni Dolores. Nasapat na upang marinig ng lahat ng sikat at mayayamang tao sa loob ng bulwagan. "Pagkatapos mong magnakaw sa kumpanya ng asawa mo, nangahas ka pang pumasok sa maranyang charity gala na ito gamit ang peking imbitasyon. Wala kang lugar dito." Mabilis na lumapit si Adrian. Ang muka ay puno ng pandidire at matinding inis. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang kasunduan sa paghihiwalay at isang mamahaling panulat. "Isabela, pirmahan mo na ito." Utos ni Adrian habang inilalapit ang papel sa mukha ni Isabela. "Huwag mo nang dumiha pa ang pangalan ng aking pamilya. Pagkatapos mong pirmahan ang waiver of rights na ito na nagpapatunay na wala kang makukuhang kahit isang piso mula sa amin, umalis ka na rito. At huwag ka nang magpapakita sa aking buhay kailanman." Sa tabi niya, si Vanessa Ramos ay nakatayo na may nakakalokong ngiti. Bumubulong ng malambing kay Adrian upang masulsulan pa ito. "Ayan ang nararapat sa isang katulad mong basahan, Isabela." Dahan-dahang hinawakan ni Isabela ang kanyang nasaktang pisngi. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa tulad ng inaasahan nila, isang napakalalim, malamig, at nakatatakot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tinitigan niya si Adrian ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng otoridad na hindi pa nito nakikita kailanman sa nakalipas na 3 taon. "Gusto niyo ba talaga akong pumirma?" tanong ni Isabela sa isang napakatahimik ngunit malinaw na boses. "O, pirmahan mo na yan para matapos ng kahibangan mo," sigaw ni Dolores. Kinuha ni Isabela ang panulat, nang walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang kanyang lagda sa ibabaw ng linya, ngunit sa halip na isulat ang pangalang Isabela Santos, mabilis ning isinulat ang kanyang tunay na pangalan sa isang eleganteng cursive, Isabela Monteverde. Mabilis na kinuha ni Adrian ang dokumento upang tingnan ang pirma. Ngunit nang makita ang isinulat doon, napatitig siya at lumaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. "Ano ito? Bakit Isabela Monteverde ang isinulat mo rito? Baliw ka na ba?" Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na sobrang kulay itim mula sa kanyang handbag at marahas na inihagis ito sa mukha ni Adrian. Ang mga papel sa loob nito ay nagkalat sa makintab na sahig ng bulwagan. "Iyan ang katotohanang pilit mong itinago sa loob ng 3 taon. Adrian," malamig na sabi ni Isabela. Ang boses ay umalingaw-ungaw sa mga taong nakapaligid sa kanila. "Ipinahiya niyo ako sa harap ng inyong pamilya at mga kaibigan. Tinawag niyo akong baog at walang kwentang babae. Ngunit, ang katotohanan ay ikaw ang baog. Ikaw ang sumailalim sa vasectomy
bago pa man tayo magpakasal. Ngunit, hinayaan mo ang sarili mong ina na saktan ako gabi-gabi para lamang maprotektahan ang maliit at duwag mong ego bilang isang lalaki. Napatakip ng bibig si Vanessa. Ang ilang mga bisita na naroon ay mabilis na pumulot sa mga papel na nagkalat sa sahig. Binasa ng isang kilalang negosyante ang medical na record mula sa St. Luke's Medical Center na may pangalan ni Adrian at ang malinaw na deklarasyon ng kanyang operasyon. Nagsimulang magbulungan ang buong bulwagan. Bago pa man makasagot si Adrian, biglang bumukas ng malawak ang malalaking pinto ng ballroom. Humarap ang dalawang linya ng mga nakasuot ng itim na suit na mga security officer ng Monteverde Holdings, na gumawa ng isang malawak na daanan sa gitna ng bulwagan. Naglakad sa gitna si Attorney Marcelo, kasama ang buong lupon ng mga direktor at pangunahing shareholder ng Monteverde Holdings. Naglakad si Marcelo patungo sa harap ni Isabela. Yumuko ng napakalalim ng may buong paggalang at nagsalita sa pamamagitan ng isang boses na narinig ng buong ballroom. Magandang gabi, Chairwoman Monteverde. Handa na po ang lahat para sa anunsyo ng inyong opisyal na pag-upo bilang bagong pinuno ng ating kumpanya. Sa eksaktong sandaling iyon, ang higanteng LED screens and tablado ay umilaw. Lumitaw ang malaking larawan ni Isabela Monteverde, kasama ang kanyang opisyal na tipiko ng pagmamay-ari ng buong namamahala at nag-iisang tagapagmana ng pamilya Monteverde. Ang boses ng tagapagsalita ng charity gala ay umalingaw-ngaw sa mga speaker ng Manila Hotel. Ladies and gentlemen, let us all welcome the new chairwoman and the sole heiress of Monteverde Holdings, Miss Isabela Monteverde. Ang buong bulwagan ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Walang sinuman ang naglakas loob na huminga. Dahil sa matinding gulat at sa bigat ng katotohanang nalaman, nawala ng balanse si Dolores. Nanghina ang kanyang mga tuhod, nadulas siya sa kanyang sariling gown, at marahas na napaupo sa malamig na sahig ng bulwagan. Tumayo ng tuwid si Isabela. Ngumiti siya ng bahagya, habang tinatahak ang kanyang mga hakbang patungo sa direksyon ng kanyang biyenan. Ang takong ng kanyang eleganteng itim na sapatos ay huminto ng napakalapit sa nanginginig na kamay ni Dolores na nakapatong sa sahig. Tumingin si Isabela pababa kay Dolores nang may buong karangalan. Hindi sumisigaw, kundi nakatingin, tulad ng isang tunay na reyna na nakatingin sa isang alikabok. Namhina rin si Adrian. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig nang maunawaan niya ang lahat ng kontrata, ang pagsalba sa kanyang kumpanya, ang tagumpay na tinatamasa niya. Ang lahat ng iyon ay galing sa babaeng kanyang sinitas at pinahiya sa harap ng lahat. Lumapit si Adrian. Nanginginig ang mga labi at pilit na hinawakan ang kamay ni Isabela. Isabela, pakiusap, pakinggan mo ako. May malaking pagkakamali rito. Mahal kita, Isabela, mahal kita. Napilitan lang ako ng aking ina. Marahas na hinila ni Isabela ang kanyang kamay pabalik. Tinitigan si Adrian nang may matinding pandidiri na parang tumitingin sa isang tambak ng basura. Huwag mo akong hahawakan, Adrian. Mula sa gabing ito, sisiguraduhin kong wala nang matitirang kahit ano sa iyo. Ang walang humpay na tunog ng telpono sa opisina ni Adrian ay parang tunog ng kampana ng kamatayan na nag-aanunsyo ng kanyang katapusan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng pinakamataas at marangyang opisina ng Monteverde Holdings. Tahimik na nakaupo si Isabela sa likod ng malawak na lamesang gawa sa madilim na kahoy na dati ay pagmamay-ari ng kanyang lolo. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay walang anumang pag-aalinlangan. Sa kanyang harap ay nakalatag ang isang pormal na kautusan ang agarang pagpapawalang bisa sa lahat ng kontrata ng suporta, pondo,
at linya ng kredito na ibinibigay ng mga subsidiary ng Monteverde sa Castillo Enterprise. Hawak ang kanyang panulat, mabilis na nilagdaan ni Isabela ang dokumento. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay parang huling pako sa kabaong ng kumpanya ni Adrian. Marcelo, utos niya kay attorney. Marcelo na nakatayo sa tapat ng lamesa. Isakatuparan na agad ito. Siguraduhing malalaman ng lahat ng bangko sa bansa na binawi na ng Monteverde ang aming tiwala sa mga Castillo. Masusunod po, Chairwoman. Sagot ni Marcelo bago mabilis na lumabas upang isagawa ang utos. Sa loob lamang ng ilang oras, ang epekto ng pirma ni Isabela ay naramdaman ng buong Castillo Enterprise. Sa opisina ni Adrian, ang lahat ng telponyo ay sabay-sabay na tumunog. Ang mga manager ng bangko na dati ay sumasamba sa kanya. Ang mga supplier na nagpapadala ng mga materyales at ang mga mamumuhunan ay sunod-sunod na tumatawag upang hingin ang agarang pagbabayad ng kanilang mga utang. Pawis na pawis si Adrian. Pabalik-balik sa kanyang silid habang sinusubok ang tawagan ng opisina ng Monteverde upang humingi ng paliwanag. Ngunit ang lahat ng kanyang tawag ay hinaharangan ng mga sekretarya. Samantala, si Vanessa Ramos, na mabilis na nakaramdam na lumulubog na ang barko, ay nagmamadaling pumunta sa departamento ng pananalapi. Sinubukan niyang ilipat ang natitirang pondo ng Castillo Enterprise patungo sa kanyang personal na account sa ibang bansa upang makatakas. Ngunit nang pindutin niya ang buton upang isagawa ang transaksyon, lumitaw ang isang pulang babala sa screen. Transaction declined. Accounts frozen. Hindi makapaniwala si Vanessa. Sinubukan niya muli. Ngunit wala siyang magawa. Hindi niya alam na si Isabela, gamit ang kanyang karapatan bilang nag-iisang may-ari ng 51% ng kumpanya sa pamamagitan ng kanyang trust fund, ay nag-utos na i-freeze ang lahat ng bank account ng Castillo Enterprise upang walang makuhang pera ang sinuman. Nang maunawaan ni Vanessa na nakulong siya at haharap sa kasong krimen, mabilis na gumana ang kanyang instincts para sa sariling kaligtasan. Palihim niyang kinawagan si attorney Gabriel Navarro upang iligtas ang kanyang sarili mula sa kulungan. Nag-alok si Vanessa na ibigay ang lahat ng orihinal na kasunduan kung saan pinek ni Adrian ang mga pirma ng iba pang board member. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ebidensya laban kay Adrian. Basta siguraduhin ninyong hindi ako madadamay sa kasong kulungan. Takot na pakikipagkasundo ni Vanessa sa kabilang linya. Habang nangyayari ito, sa lobby ng Monteverde Holdings, nagkagulo nang dumating sina Dolores at Marisa Castillo. Wala na ang kanilang dating kayabangan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot habang nagmamakaawa sa mga receptionist na payagan silang makita ang chairwoman. Matapos makatanggap ng utos mula kay Isabela, pinayagan silang umakyat sa pinakamataas na palapag. Pagkapasok sa opisina ni Isabela, walang pag-atubiling lumuhod si Dolores sa sahig. Umiiyak at nanginginig ang buong katawan. Isabela, patawarin mo kami. Pamilya mo pa rin kami. May utang na loob ka rin naman kay Adrian. Dahil kinuha ka niya kahit mahirap ka lang noon pakiusap. Huwag mong sirain ang kumpanya ng aking anak. Si Marisa naman ay sumunod din sa pag-iyak sa tabi ng kanyang ina. Oo nga, Isabela. Napilitan lang din naman ako ni Mama na sabihin ang mga bagay na yon sa'yo. Hindi ko naman talaga gustong saktan ka. Tinitigan sila ni Isabela nang walang anumang emosyon mula sa kanyang upuan. Naalala niya ang gabing itinapon nila ang kanyang maleta sa putikan habang bumubuhos ang ulan at ang bawat salitang mapang-api na ipinaranas nila sa kanya habang si Adrian ay nanonood lang ng walang kibo. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng sarili nilang dugo sa putikan habang bumubuhos ang ulan. Malamig na tugon ni Isabela. Ang kanyang boses ay parang yelo. At ang utang na loob,
Lahat ng tagumpay ni Adrian sa nakalipas na 3 taon ay galing sa aking lihim na tulong. Bayad na ako, Dolores. Wala na akong anumang utang sa inyo. Tumayo si Isabela at tinalikuran sila. Ilabas sila rito. Habang marahas na kinakaladkad ng mga security guards sina Dolores at Marissa, palabas ng marangyang lobby ng Monteverde Holdings, sumisigaw at nagwawala sa harap ng maraming empleyado at mga bisita. Marahang nagbuhos si Isabela ng isang tasa ng mainit na tsaa. Humigop siya ng kaunting tsaa habang nakatingin sa labas ng malaking binta ng salamin. Pinapanood ang 2 babae na tuluyang inilabas sa gusali at itinapon sa gilid ng kalsada, habang ang kanilang dignidad ay tuluyang nawasak sa harap ng publiko. Sa pagtatapos ng araw na iyon, opisyal nang naghain ng bankruptcy ang Castillo Enterprise. Ang kanilang mga ari-arian ay inihahanda na para sa pagsasara at pagselyo ng korte. Pumasok si Attorney Gabriel Navarro sa opisina ni Isabela. Bit-bit ang isang makapal na folder. Nagpalitan sila ng tingin ni Isabela, isang tingin na puno ng propesyonal na respeto. Ngunit may kasamang malalim na pagkaunawa at lihim na paghanga sa tibay ng loob ng isa't isa. Handa na ang lahat, Isabela, sabi ni Gabriel sa isang matatag na boses. May hawak na kaming warrants of arrest laban kina Adrian at Vanessa, batay sa mga record ng bangko at sa mga ebidensyang ibinigay mismo ni Vanessa laban sa asawa mo. Kikilos na ang mga pulis mamayang gabi para sa pag-aresto. Tumangmo si Isabela ng dahan-dahan. Sa wakas ay naramdaman ang tunay na kapayapaan. Salamat, Gabriel. Ang malalakas na sirena ng mga sasakyan ng pulisya ay sunod-sunod na umalingaw-ngaw sa tapat ng marangyang mansyon ng mga Castillo, na ngayon ay nababalutan na ng dilaw na tape ng pulisya. Ang mga kapitbahay ay nag-umpisa ng lumabas sa kanilang mga gate. Nagbubulungan at nanonood sa unti-unting pagbagsak ng pamilyang dati ay napakayabang kung umasta. Bago pa man mag-umpisa ang pagsalakay sa mansyon, isang tensyonadong eksena ang naganap sa Ninoy Aquino International Airport. Si Vanessa Ramos, na may suot na malaking salamin at sombrero upang magtago, ay nagmamadaling naglalakad patungo sa boarding gate, bit-bit ang kanyang pasaporte at isang mabigat na designer na maleta. Plano niyang tumakas patungo sa isang bansa na walang kasunduan sa extradition sa Pilipinas. Subalit, bago pa man siya makahakbang papasok sa pila, 2 nakasibilistang ahente ng National Bureau of Investigation, kasama ang mga pulis ng paliparan, ang humarang sa kanyang daanan. Vanessa Ramos, may hawak kaming warrant of arrest laban sa iyo para sa kasong qualified theft at estafa sa Castillo Enterprise. Malamig na pahayag ng ahente. Napasigo si Vanessa sa takot. Dahilan upang mabitawan niya ang kanyang maleta. Sa lakas ng pagbagsak, bumukas ang lock nito at nagkalat sa sahig ang daan-daang libong dolyar at milyon-milyong piso na palihim niyang kinuha mula sa kumpanya. Umiiyak at nagmamakaawa si Vanessa habang nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay sa harap ng maraming nagugulat na pasahero. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Castillo, isinasagawa na ng mga sheriff ng korte ang kautusan ng pagbawi at pagselyo sa lahat ng kanilang ari-arian. Si Marissa ay nakaupo sa labas ng hagdanan ng harden. Nakahawak ang 2 kamay sa kanyang mukha habang tinitingnan ang kanyang mga mamahaling bag na isa-isang kinukumpiska ng mga opisyal. Sa loob ng bahay, si Dolores Castillo ay nagwawala. Hysterical ang matanda. Pilit na kumakapit at yumayakap sa isang napakamahal na Italian leather na sofa na binili gamit ang pera ng kumpanya. Hindi niyo pwedeng kunin ito sa akin. Ito pag-aari ito ng aking anak. Sigaw ni Dolores habang sa pilitan siyang hinahatak ng 2 babaeng pulis palabas ng pintuan. Walang nagawa si Dolores, kundi ang sumigaw at umiyak habang kinakaladkad siya patungo sa kalsada. Ang malalaking bakal na gate ng mansyon ay tuluyan ng isinara, nilagyan ng kadena at tinatakan ng pulang selyo ng korte.
Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingnan niya ng mababa, ay ngayon ay nagtatawanan at kumukuha ng video sa kanyang kahiyahiyang kalagayan. Ang kanyang pinakatatakutan na kahihiyan sa publiko ay tuluyan ng natupad. Sa pangunahing gusali ng Castillo Enterprise, na pansamantala ring isinara, dahan-dahang inilabas si Adrian ng mga pulis. Nakaposas ang kanyang mga kamay. Gulo-gulo ang kanyang mamahaling suit at basang-basa ng pawis ang kanyang mukha sa takot at pagod. Ang kumpanyang inakala niyang magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay ay isa na lamang na yung walang buhay na gusali. Habang inaakay siya pababa patungo sa nakaparadang sasakyan ng pulis, napalingon si Adrian sa tapat ng kalsada. Doon ay nakatayo ang isang makintab na itim na luxury car. Sa tabi nito, nakatayo si Isabela Monteverde kasama si attorney Gabriel Navarro. Si Isabela ay napakarikit sa kanyang simpleng kasuotan. May taglay na kakaibang otoridad. Habang si Gabriel naman ay nakatayo sa tabi niya bilang isang matatag at protektadong presensya. Nang makita ni Adrian si Isabela, lumaki ang kanyang mga mata sa desperasyon. Pilit siyang kumawala sa hawak ng mga pulis. Sumisigaw at nagmamakaawa habang lumuluha. Isabela! Isabela! Pakiusap! Patawarin mo ako! Isabela! Kailangan kita! Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Pakiusap! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pinilit lang ako ni na Mama at Vanessa na gawin ang lahat ng ito. Nanatiling tahimik si Isabela. Walang anumang reaksyon sa kanyang muka, habang pinapanood ang kanyang asawa na nagmakaawa na parang isang basang sisiw. Humakbang pasulong si Gabriel Navarro, hinarap ang mga mamamahayag na nag-umpisa ng magtipon upang iulat ang pagbagsak ng kumpanya. Inilabas niya ang opisyal na pahayag ng korte at nagsalita ng malakas upang marinig ng lahat. Nais kong ipabatid sa buong publiko, lalo na sa media, na ang aming kliyente, si Miss Isabela Monteverde, na kilala ninyo noon bilang Isabela Santos, ay ganap ng nilinis ng korte mula sa lahat ng malisyosong paninirang puri tungkol sa pagnanakaw at sa kanyang pagiging baog. Napatunayan ng korte na ang Castillo Enterprise ay gumamit ng mga peking medical na sertipiko at gumawa ng mga kasinungalingan upang sirain ang kanyang dangal. Si Adrian Castillo ay opisyal na nahaharap ngayon sa hanggang 12 taong pagkabilanggo para sa kasong malakihang panloloko at pasipikasyon ng mga dokumento. Mabilis na nagsulat ang mga mamamahayag, habang ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na sumiklab sa mukha ni Adrian na ngayon ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Habang dahan-dahang inihahakbang ng mga pulis si Adrian upang ipasok sa sasakyan, dumaan sila sa tapat mismo ni Isabela. Humakbang si Isabela ng 2 beses pasulong. Kinuha niya ang maliit na itim na sobre mula sa kanyang handbag. Pinuksan niya ito. Hinayaang dumulas ang murang pilak na singsing sa kasal na ibinigay sa kanya ni Adrian, 3 taon na ang nakakaraan. Marahan niya itong binitawan at walang ingay na nahulog ang singsing sa gitna ng maruming putik sa tapat mismo ng mga paa ni Adrian. Yan ang simbolo ng pag-ibig na ibinigay ko sa iyo, Adrian. At yan din ang nararapat na lugar para sa lahat ng bagay na galing sa iyo. Malamig at napakatahimik na pahayag ni Isabela. Napatingin si Adrian sa singsing na nakabaon sa putik. Humagulgol siya sa matinding pagsisisi habang tuluyan siyang itinulak ng mga pulis papasok sa likod ng patrol car. Ang pinto ay marahas na isinara at ang sasakyan ay mabilis na umalis, habang ang sirena nito ay unti-unting nawawala sa malayo. Humarap si Isabela kay Gabriel. Nagpalitan sila ng isang banayad, ngunit tapat na ngiti. Nagbaneho sila patungo sa Rojas Boulevard, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Vint Manila Bay. Nag-iiwan ng kulay kahel at lilang liwanag sa kalangitan. Tumingin si Gabriel kay Isabela, habang ang hangin ay marahang umiihip sa kanyang buhok.
Handa ka na bang magsimula ng bagong kabanata ng iyong buhay, Isabela? Tanong ni Gabriel na may tapat na ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin si Isabela sa malawak na abot tanaw, huminga ng malalim, at naramdaman ang tunay na kalayaan na matagal na niyang hinahanap. Ang masigabong palakpakan ng daan-daang kababaihan ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan ng dangal ng Ina Foundation. Nakatayo si Isabela sa gitna ng entablado. Suot ang isang simpleng pastel na bestida na nagbibigay sa kanya ng banayad, ngunit napaka-eleganteng anyo. Wala ng mga mamahaling hiyas. Wala ng mga marangyang ginto na ginagamit upang patunayan ang kanyang halaga. Ang kanyang kagandahan ngayon ay nagmumula sa kanyang sariling lakas at kapayapaan. Tumingin si Isabela sa mga muka ng mga kababaihan sa kanyang harap, mga ina, mga iniwan ng asawa, at mga nakaranas ng matinding pang-aabuso sa emosyon. Nagsalita siya ng may malumanay, ngunit matatag na boses. Ang ating halaga bilang babae ay hindi nakadepende sa kung paano tayo tinatrato ng ibang tao o sa singsing na nakasuot sa ating daliri. Ang tunay na danggal ay nagmumula sa ating kakayahan na tumayo muli matapos tayong ibagsak sa lupa ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa atin. Nang matapos ang kanyang talumpati, muling umulan ng palakpakan at luha ng pag-asa sa buong bulwagan. Pagkababa ni Isabela sa entablado, isang maliit na batang babae ang mahiyain na lumapit sa kanya. Ang bata ay anak ng isa sa mga kababaihang tinulungan ng kanyang pundasyon na makatakas mula sa isang marahas na tahanan. Hawak ng bata ang isang maliit at mabangong kuwintas na gawa sa sariwang bulaklak ng sampaguita. Marahan itong inabot ng bata sa kanya. Lumuhod si Isabela upang pumantay sa bata. Ngumiti ng napakatamis at hinayaang isabit ng maliit na kamay ang kuwintas ng sampaguita sa kanyang leeg. Hinawakan ni Isabela ang maliliit na puting bulaklak. Nilanghap ang banggo nito. Napagtanto niya na ang simpleng kwintas na ito ay higit na marangal at mahalaga kaysa sa anumang diamante o gintong alahas na ginamit ng pamilya Castillo upang kontrolin at maliitin ang kanyang pagkatao noon. Habang nagpapatuloy ang pag-asa sa buhay ni Isabela, ang kabilang panig ng Maynila ay nagpapakita ng magkaibang kalagayan para sa pamilyang sumira sa kanya. Sa loob ng isang masikip at malamig na selda sa Camp Bagong Diwa, nakaupo si Adrian sa sementadong sahig. Suot niya ang kupas na kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay na ngayon ay may mga sugat na, bago tumingin sa ibabaw ng metal na tray na naglalaman ng kanyang hapunan isang tuyo at malamig na kanin. Naalala niya ang bawat gabi na nagluluto si Isabela ng kanyang mga paboritong ulam at ang kwintas ng ina nito na isinakripisyo para sa kanya. Ngayon, ang tanging kasama niya ay ang malamig na dingding ng selda at ang walang katapusang pagsisisi na hindi na kailanman mababago. Samantala, sa isang masikip, maingay, at maalinsangang barong-barong sa isang eskinita sa Tondo, nakaupo si Dolores Castillo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mamahaling damit ay wala na. Suot niya ngayon ang isang lumang duster, habang pinapaypayan ang kanyang sarili. Sa labas ng kanyang bukas na bintana, ang mga kapitbahay ay hayagang nagbubulungan at nakaturo sa kanya. Tingnan mo si Dolores. Bulong ng isang kapitbahay na sapat na upang marinig niya. Dati kung makaasta, parang sino, akala mo napakabanal? Yun pala ay kasabwat sa pagnanahaw at mapang-api sa kanyang manugang. Ngayon, nakatira na lang sa squatter area pagkatapos ma-foreclose ang lahat ng ari-arian nila. Mabilis na isinara ni Dolores ang bintana habang umiiyak sa tindi ng kahihiyang kanyang tinatamasa araw-araw. Ang mga bulong ng komunidad ay parang mga latigo na patuloy na sumusugat sa kanyang natitirang ego. Isang parusa ng karma na mas masakit pa sa pagkabilanggo. Nang hapon ding yon, sa tahimik na bahagi ng Rizal Park,
Magkasamang naglalakad sina Isabela at attorney, Gabriel Navarro, sa ilalim ng mga luntiyang puno. Pinapanood nila ang banayad na simoy ng hangin na nagpapakilos sa mga dahon. Pinag-uusapan nila ang mga susunod na proyekto para sa Dangal ng Ina Foundation. Tumingin si Gabriel kay Isabela at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghanga, hindi dahil siya ang makapangyarihang tagapagmana ng Monteverde Holdings, kundi dahil sa katatagan ng kanyang puso na hindi nagawang sirain ng unos. Huminto sila sa tapat ng seawall upang panuurin ang paglubog ng araw. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito sa harap ni Isabela. Sa loob ay nakalagay ang isang pinong-pilak na kwintas na may pendant na hugis bulaklak ng lotus. Isabela, mahinahong sabi ni Gabriel, habang tinitingnan siya ng may buong paggalang. Ang lotus ay isang bulaklak na sumisibol sa pinakamaruming putik. Ngunit kapag bumuka ito, nananatili itong malinis, maganda, at walang anumang dumi. Iyan ang nakikita ko sa iyo. Nais kong ibigay ito bilang simbolo ng aking mataas na paggalang at ng aking tapat na nararamdaman. Hindi pinilit ni Gabriel si Isabela na pumasok sa isang mabilis na relasyon o kasal. Alam niya ang kanyang pinagdaanan at iginagalang niya ang kanyang oras upang maghilom. Nais lamang niyang ipabatid ang kanyang tapat na puso. Tiningnan ni Isabela ang magandang pendant ng lotus. At naramdaman niya ang isang banayad at mainit na tibok sa kanyang puso na matagal na niyang hindi nararamdaman. Salamat, Gabriel. Pabulong niyang sagot habang tinatanggap ang kwintas. Napakaganda nito. Isinuot ni Isabela ang kwintas ng lotus. Tumayo siya sa tabi ng seawall, tumingala sa malawak, asul, at napakapayapang kalangitan ng Maynila. Huminga siya ng malalim. Nilanghap ang simoy ng dagat na may kasamang tunay na kalayaan. Ang kanyang nakaraan ay natapos na, at ang kanyang hinaharap ay nagsisimula na ngayon, ng may buong liwanag. Dahan-dahang gumapang ang dilim sa kalahang Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kadiliman ay hindi na nagdala ng takot, kundi isang marangyang kumot ng nagminingning na mga ilaw mula sa mga gusali ng lungsod. Nakatayo si Isabela sa rooftop ng Monteverde Holdings. Hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na dumaan sa kanyang muka. Masigla niyang nilanghap ang hangin ng kalayaan. Sa likod niya, narinig niya ang marahang hakbang ng sapato sa semento. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Si Attorney Gabriel Navarro. Lumapit ito at dahan-dahang ipinatong ang isang mainit na shawl sa kanyang balikat upang protektahan siya sa lamig ng gabi. Malamig ang hangin dito sa itaas, Isabela. Bulong ni Gabriel na may banayad na ngiti. Salamat, Gabriel. Tugon ni Isabela habang mas hinigpitan ang pagkakabalot ng shawl sa kanyang katawan. Nanatili silang nakatayo ng magkatabi. Walang maraming salita na binibigkas. Hindi na nila kailangan ang ingay upang maunawaan ang isa't isa. Ang kanilang pananahimik ay puno ng kapayapaan at tapat na pag-unawa na matagal nang nawala sa buhay ni Isabela sa loob ng 3 taon ng kanyang nakaraang kasal. Tumingin si Isabela sa nagniningning na lungsod sa ibaba. 3 taon ang nakakaraan. Pumasok siya sa buhay ng mga Kastillo sa paniniwalang ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugan ng pagtitiis, pagbura sa sariling pagkakakilanlan, at pagtanggap sa bawat sakit para lamang maprotektahan ang kapayapaan ng isang pamilya. Tiniis niya ang tawaging walang silbi, ang magdusa ng tahimik, at ang mawalan ng dangal para sa isang lalaking walang ginawa, kundi gamitin at hiyain siya upang protektahan ang sarili nitong ego. Ngunit ngayon, natutunan na niya ang pinakamahalagang leksyon. Ang sakripisyo ay may hangganan. Ang pagmamahal ay hindi kailanman nangangahulugan ng pagbura sa sarili mong karangalan o pagtanggap sa bawat kasinungalingan upang mapasaya ang iba.
Ang tunay na dangal ay nagmumula sa pag-alam kung kailan ka dapat tumayo, lumaban, at lumakad. Palabas ng isang madilim na tahanan upang yakapin ang sarili mong liwanag. Inabot ni Isabela ang pendant na hugis lotus sa kanyang leeg. Marahang hinaplos ang pilak na disenyo nito. Napanghiti siya ng may kapayapaan para sa bawat babaeng nakikinig ngayon. Bulong ni Isabela sa kanyang isip habang iniisip ang mga kababaihan sa kanyang pundasyon. Nakasalukuyang nakararanas ng dilim sa loob ng sarili nilang tahanan na tinatawag na baog, walang kuwenta o walang silbi. Huwag ninyong hayaang ang ibang tao ang magdikta ng inyong halaga. May sarili kayong liwanag at may sarili kayong kapangyarihan na tumayo muli. Dahan-dahang isinandal ni Isabela ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Sa ilalim ng magandang kalangitan ng Maynila. Magkasama silang nakatayo, tuluyang iniwan ang bawat giyera at bagyo ng nakaraan. Siya ay hindi na ang mapagtiis na si Isabela Santos, kundi ang bagong si Isabela Monteverde, isang reynang may hawak ng sariling korona. At nakahandang lumakad patungo sa isang kinabukasang puno ng tapat na pag-ibig, paggalang, at tunay na kapayapaan.